What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge. Ang model nito ay Samsung E14 5G. Ayan mga idol, i-check po natin. Hindi po lumalabas ang charging indicator. Napacheck na ito sa baklaran, pinalitan ng charging pin, charging board at G-Ampere na hindi pa rin gumana. At ito po yung reading niya sa schematic charger 00. Wala po siyang reaction pero buhay po ang unit. Maaring na overcharge po ito mga idol dahil napalitan na po lahat. At panoorin nyo po ang dulo ng video. Grabe, may pumutok po sa pinaka mainboard. At ayan, i-check na po natin. Buksan na natin mga idol. I-remove natin una ang SIM tray at ibuksan natin yung pinaka back case. So gamit lang natin ay kuko para iwas magasgas. At ayan, natanggal na natin mga idol. So ingat-ingat din po sa pag-angat ng takip dahil nandyan po ang pinaka fingerprint sensor. At ayan, tanggalin natin ang mga screw. Unahin natin pag-angat ang fingerprint sensor. Mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At ayan mga idol, nabuksan ko na po siya at na-check ko na jumper na nga ang pinaka mainboard dahil ayan, kung pansinin niyo po mga idol, meron na pong hina sa positive line ng mainboard. So possible na na-jumper na po ito at hindi pa rin gumana. At i-check din po natin yung pinaka charging board kung napalitan ba o hindi. So dito mga idol, original pa rin pala ang charging board dahil binalik po ito dahil nung pinalitan ay ganun pa rin. At pansinin niyo mga idol, meron na rin pong hinang. So ayan, dito po tinap ang pinaka jumper from mainboard to charging board. So yun po yung positive line niya mga idol. At nung inangat ko naman po ang flex ay maganda pa siya at wala namang tama. At yung pinaka charging pin, ayan, napalitan na nga ito mga idol dahil meron po itong sealed, natanggal na ang pinaka sealed na guma at binalik ang original charging pin. So ayan mga idol, saan kaya ang tama at paano ito ginagawa? Dito mga idol, dahil na-check ko naman ang baba, good naman, wala pong problema. Ang tanong, saan kaya ang tama? Bakit ganun pa rin? Dahil charging board, charging pin, pinalitan na, G-Ampere na at ganun pa rin. At dito mga idol, gumamit po ako ng tester para malaman natin or matrace natin kung ano ba ang tama. So naka times 1 po tayo mga idol. At ayan, testeran po natin una ang mainboard kung shortage o hindi. Ayan, pansinin nyo mga idol, pumapalo at baliktarin po natin, hindi naman po siya pumapalo. So ibig sabihin, good po ang motherboard nito. Ang problema mga idol, doon sa charging nagkaroon ng problema. Possible na na-overcharge ito. At ayan, dito po tinapangunang jumper nito mga idol. At ayan, tinister ko po ang pinakalinya ng charging sa mainboard at pansinin nyo mga idol, hindi po pumapalo. Kaya pala kahit jumperan mo ito, hindi mo mapagana kahit palitan ng charging pin, charging board dahil wala pong linya sa pinaka mainboard. Pansinin nyo mga idol, binabaliktad ko pa ang tester, wala talaga siyang linya. Kaya dito mga idol, binuksan ko po ang pinaka motherboard sa ilalim. Chinik ko po ang banda doon sa charging IC kung may problema o hindi. At ayan, pansinin nyo mga idol, binakbak na nga po pala ang bakal at nakita ko ito mga idol, pumutok po ang pinaka UBP IC. Ayan, i-zoom po natin para makita natin ng maayos. At bakit hindi ito ginawa? Siguro natakot dahil pumutok na ito mga idol at pag nagalaw ito, pwede itong mamatay. So ayan mga idol, pansinin nyo po, kitang-kita naman po yung pumutok. So yan po yung tinatawag na UBP IC. Siya po yung unang pumuputok kapag na-overcharge bago doon sa charging IC. At linya po yan mga idol, from positive dito sa charging papunta sa charging IC. At kapag pumutok na yan mga idol, talagang mawawalan po ng linya. Minsan naman grounded ang linya. Nag-iinit po yan. Dito mga idol, hindi ko napansin na umiinit dahil hindi naman na siya nagcha-charge. Talagang nasubrahan sa pagputok. At kailangan natin tanggalin yan. At sa kaso na to mga idol, talagang nalusaw na po ang mga paa ng IC nito. Grabe naman kasi ang pagputok. At dito mga idol, hindi natin papalitan ng UBP IC. Ang kailangan natin dito i-bypass dahil nasunog na ang mga paa nito. Ang kagandahan sa mga ganitong unit mga idol, pwede po i-bypass ang UBP IC. Pansinin nyo mga idol, talagang nalusaw na ang mga paa, nangitim na. At ang tanong pa, ano ba ito i-bypass? Or paano gawin para mag-charge siya kahit wala na ang UBP IC? Ayan, una, gamit ka po ng tingga at i-connect mo dito mga idol, dulo-dulo na capacitor na yan na kulay brown. At ayan mga idol, kitang-kita naman po. So dito natin i-connect para mag-charge siya kahit wala na yung UBP IC na pumutok. At ayan, hinangan muna natin ang gilid-gilid para madali kumapit. At jajampiran po natin mga idol. Gumamit po tayo ng tingga, soldering,
at jumper wire. So brasan muna natin para makita natin kung saan natin itap ang pinaka-jumper. At ayan, ito po yung jumper na ginamit ko mga idol. 0.1 mm na jumper ang size. So ayan, dito lang sa gilid mga idol. Ayan, tap mo lang dito at kapag nahinang mo na, itap mo ulit dito sa kabila na kapasitor na yan mga idol. At ayan, nahinang na po natin mga idol, na jumperan na natin. So tingnan po natin mamaya kung mag-charge, putulin muna natin. So maiksi lang po ang jumper na gamitin yung mga idol. At grabe mga idol, kahit wala na po yan OBP-IC, tingnan natin kung magdadagdag at magcha-charge. So after natin na jumperan mga idol, ayan, testiran na natin. Kanina wala po itong linya dito sa positive line sa pinaka-connector. At pansinin nyo mga idol, pumapalo na siya. Kanina wala po talaga itong reaction sa tester, hindi pumapalo. So ganito lang ang gawin nyo mga idol, sundan nyo lang po ang ginawa ko. At ayan, mag-apply muna tayo ng tape para hindi naman mag-short. So ganun lang kasimple mga idol, basic lang po, troubleshooting ang ginawa natin. At next move natin, ibalik na natin lahat, ibalik natin ang mga camera na tinanggal natin. Ang tanong ko mga idol, bakit kaya hindi ginawa nung unang nag-check? Nabuksan na sana ang ilalim pero bakit hindi tinuloy? Sa tingin nyo mga idol, ano kaya ang reason? I-comment na yan at pag-usapan po natin. At ayan, ibalik na po natin ang flex battery. At ayan, testing natin kung mag-charge na ba ang ginawa natin. Lagyan muna natin ng screw mga idol para hindi magalaw-galaw ang ginawa natin. At ibalik natin itong mga antena. Ingatan nyo rin mag-angat yan mga idol kasi pwedeng maputol yan. Mahirapan ka magbalik. Antena pa naman yan ng signal. Baka mag-no service na kapag ibalik mo sa may-ari. Babakyab yan sa'yo. At ayan, ibalik natin lahat ng screw dito sa ilalim mga idol. At sana mapacharge pa natin. At bago po natin i-testing sa charging, ibalik po na natin lahat ng screw para hindi magalaw-galaw at dire-diretso po ang ating gawa. At maraming salamat po sa nagpadala nito. Isa na po natin siyang suki. At bago niya dinala mga idol, dinala mo niya doon sa Baclaran dahil mas malapit sa kanya. So malayo po kasi siya sa lugar natin. So nag-walk-in po siya dahil hindi po nagawa doon sa una niyang panachikan. Kaya ayan, napilitan siyang pumunta. At sa mga gustong magbayos, pwede nyo po ipagawa via Lalamove, LBC, GNT. At ayan, testing na natin kung gagana na ba siya. Kanina wala po yan reaction. At tingnan nyo mga idol, 100% tested po talaga ang ginawa natin. At na-overdrain po ang battery nito dahil matagal na nga itong na-stock. At ayan, meron na pong palo sa pinaka-schematic. May 1.5 na. So, may pagbabago sa ginawa natin. At dahil overdrain ito mga idol, ayan, nag 0% siya kagad. At ayan, sinarge ko po muna pala ito sa loob po ng 40 minutes. At tingnan natin kung magdadagdag. At ito na nga mga idol, after 40 minutes, ayan, nag 71%. So, ibig sabihin, tama po ang pag-bypass natin dahil nagdadagdag po siya. At sana i-support nyo po ang channel natin kung natulungan kayo sa video na to. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. At tingnan natin mga idol kung mag-o-open ba siya sa menu at makita natin kung nagcha-charge na ba kapag nasa menu. At ayan mga idol, pansinin nyo po 72% kaagad. In-open pa lang natin from 71% to 72%. So ibig sabihin fast charging na po ito. Wala na pong problema at normal naman ang LCD. Buti na lang nag-charge dahil tinanggal po ang pinaka-charging pin. At sa mga gustong magpaayos nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julphone TV Official New Page. So gumagawa po tayo lahat po ng sira. Maraming salamat po sa inyong panood at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.